January 29, 2022. Mahagang gumising ang mga sundalo sa San Fernando Air Base. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tila isang karaniwang araw lang. Pero sa loob ng barracks, may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa gilid ng bunk bed, nakaupo si Corporal Ramiro Miro Alvarez, 27 anyos. Nakayuko, pawisan ng noo at hindi makatingin sa kahit sino. Maputla ang mukha niya at nanginginig ang mga kamay. Lumapit sa kanya ang roommate niyang si Corporal De Asis. Ilang beses siyang tinanong kung may sakit ba siya o kung may problema. Pero walang sagot si Miro. Panay lang ang iling at mababanaag ang takot sa kanyang mga mata. Nang makita siya ng kanilang commanding officer sa ganoong ayos, agad siyang dinala sa infirmary. Sa harap ng military nurse, doon na siya tuluyang napahagulgol at inamin ang nangyari sa kanya. Ayon sa salaysay ni Miro, may nangyaring hindi tama sa loob mismo ng quarters ng isang opisyal. Isa itong gabi na hindi niya makakalimutan. Gabi kung kailan pinagsamantalahan siya ng isa sa mga may mataas na katungkulan sa kampo. Bago pa man mangyari ang insidente, kilala si Corporal Alvarez sa base bilang isang tahimik ngunit maaasahang sundalo. Mula siya sa bayan ng Kalinog sa Iloilo, panganay sa 5 magkakapatid, anak ng isang jeepney driver at isang guro sa pampublikong paaralan. Hindi marangya ang buhay, pero puno ng disiplina at pagsusumikap. Noong 2019, natanggap siya sa Philippine Air Force matapos ang ilang taong paghihintay at pag-a-apply. Sa barracks, siya ang laging unang bumabangon. Sa field drills, isa siya sa pinakamasipag. Sa tuwing umuwi sa probinsya, bit-bit niya ang mga kwento sa kampo at pasalubong sa kanyang pamilya. Marami sa mga bagong sundalo ang humahanga sa kanya, hindi dahil sa tapang o taas ng ranggo, kundi sa kababaang loob at dedikasyon. Ngunit sa araw na iyon, ang imahe ng mahinahong sundalo ay napalitan ng isang larawang puno ng takot at kahihiyan. Sa kabilang banda ay ang kanyang inirereklamo, si Major General Adriano Ibanez, 54 na taong gulang, 3 dekada na sa serbisyo. Sa labas ng kampo, kilala siya bilang isang huwarang opisyal at ama. May 3 anak na nag-aaral sa mga eksklusibong eskwelahan sa Maynila at isang asawang doktor. Madalas siyang imbitahan bilang tagapagsalita sa mga okasyon. Ipinapakita niya ang imahe ng isang huwarang lider, ngunit sa loob ng kampo, may mga kwentong umaalingaw-ngaw. May mga bulong na ilang taon nang umiikot sa pagitan ng mga junior personnel. Mayroon umano itong mga opisyal na ipinatawag sa kanyang opisina, ngunit pagkatapos nito ay iniwasan na siya at ang ilan ay nagpalipat pa ng post. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya kung ano yon, ngunit malinaw na may itinatagong kung ano si General Ibanez. Sa mga unang linggo ng Enero 2022, ilang beses na ipinatawag si Miro sa opisina ng general. Minsan ay tungkol sa mga ulat sa logistics kung saan nakatalaga si Miro. Minsan ay tila walang malinaw na dahilan. Sa loob-loob ni Miro ay may gumugulo. Wala pa mang malinaw na nangyayari, pero unti-unti nang nadarama ni Miro ang tensyon tuwing napapatawag sa opisina ng general. Isang pakiramdam na nakakailang at hindi niya maipaliwanag. Sa parehong buwan noong katapusan ng Enero 2022, ang araw ay nagsimula gaya ng karaniwan. Abala
ang mga sundalo sa kani-kanilang gawain at walang bakas ng anumang kakaibang mangyayari. Matapos ang maghapong drills, tinawag si Corporal Alvarez sa quarters ni General Ibanez. Ang dahilan ay sinasabing may kailangang pirmahan at pag-usapan tungkol sa logistics report. Pagdating niya roon, hindi siya naghinala. Tahimik ang paligid ng opisina ng general. Inabutan siya ng kape. Sinabihang maupo at sinuri ang papeles na dala niya. Noong una, normal ang pag-uusap tungkol sa trabaho, sa mga supply, sa mga detalye ng unit. Ngunit habang tumatagal, naging personal ang mga tanong. May mga pahapyaw na biro tungkol sa buhay sa kampo, sa pamilya at sa kanyang mga nakarelasyon. Matapos ang ilang sandali, inalok siya ng alak. Sa isip niya, hindi ito naayon. Ngunit bilang may mas mababang ranggo, mahirap tumanggi. Tinanggap niya ang alok at sumunod sa payo na magpahinga muna sa loob ng quarters. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niya ang pagbigat ng ulo at paglabo ng paningin. Sa katahimikan ng silid, unti-unti siyang binalot ng antok. Huling alaala niya ang malamig na hangin mula sa air conditioner at ang pakiramdam ng pagod mula sa buong araw ng drills. Pagmulat niya, hindi na ganon ang pakiramdam. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang tabi, ang pagdampi ng kamay na hindi dapat naroon, at ang takot na pumipigil sa bawat galaw niya. Doon na nangyari ang bagay na labag sa kanyang kagustuhan. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang magpumiglas, ngunit dahil sa impluwensya ng alak at sa takot ay hindi na niya nagawang patigilin si General sa kanyang ginagawa. Ang mga segundo ay tila naging oras. Ang bawat paghinga ay parang tinik sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, walang tunog kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang kabog ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, ngunit wala siyang boses. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang hindi makagalaw ang kanyang katawan sa takot. Nang matapos ang lahat, nanatili siya roon ng ilang sandali. Tulala, hindi alam kung saan mag-uumpisa. Dahan-dahan niyang inabot ang uniforme. Isinuot yon kahit nanginginig pa ang mga kamay. Tahimik siyang lumabas ng quarters. Naglakad sa madilim na pasilyo ng kampo. Halos hindi marinig ang sariling yabag. Paglabas niya, malamig ang hangin ng madaling araw. Ngunit mas malamig ang bigat ng kanyang kalooban. Sa barracks, walang nakapansin agad sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at doon na natili hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa duty. Hindi rin kumain. Paulit-ulit lang sa isip niya ang mga nangyari. Nang tanungin siya ng kanyang mga kasamahan kung bakit siya tahimik, wala siyang sinagot. Ngunit kita sa kanya ang pagkaputla at ang uri ng takot na hindi kayang itago ng sinumang sundalo. Hanggang sa tuluyang madala siya sa infirmary, doon sa harap ng military nurse ay isiniwalat niya ang lahat. Pagkatapos ng pagkumpisal ni Alvarez, agad siyang sinamahan ng isang kaibigan para mag-file ng confidential report na isinumite nila sa legal office. Ang araw na iyon ang naging hudyat para mabunyag ang isang lihim na matagal nang nangyayari sa kampo. Ilang araw matapos ang opisyal na salaysay ni Miro, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa loob ng base. Hindi pa man binabanggit ang pangalan ng general, alam na ng karamihan kung sino ang tinutukoy. Habang patuloy ang investigasyon ng Legal Division, isang dating aide ni Major General Ibanez ang lumapit sa opisina. Siya
ay nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay. Ayon sa ulat, nakaranas din siya ng mga pangyayaring kahalintulad ng kay Miro. Sa isang gabing pananatili sa opisina at pag-inom ng alak ay ginamit din siya sa parehong paraan. Hindi siya nagreklamo noon. Takot siyang mawala ng trabaho. Takot siyang mapagbintangan at nahihiya sa sasabihin ng iba. Ngunit ngayong may nauna ng lumaban, nahanap niya ang lakas para magsalita. Kasunod nito, lumapit din ang isang airfield technician na minsan ding na-assign sa logistics unit. Gaya ni Miro, inalok din siya ng alak sa quarters at pinakiusapang tumigil muna para magpahinga. Bagamat nakaiwas siya noon, ang naramdaman niyang tensyon ay kapareho. Mabilis ang naging aksyon ng Legal Division. Isang pattern ang lumilitaw. February 20, 2022. Sa utos ng AFP Inspector General, pansamantalang inalis si Major General Ibanez sa posisyon at inilagay sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang utos ay hindi agad inanunsyo sa publiko. Sa loob ng kampo, inilabas lamang ito sa pamamagitan ng isang internal memo. Nooy hindi pa nakakarating sa pamilya ni Ibanez ang tungkol sa reklamo. Isang gabi, nakatanggap si Alvarez ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay mababa, ngunit may halong pagbabanta. Sinabi nitong bawiin ang reklamo at mga salaysay kung gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay. Sinabihan din siyang kung iaatras ang kaso ay bibigyan siya ng malaking halaga para makapagsimula. Ilang araw matapos nito, isang lalaking naka-helmet ang napansin ni Miro na umaaligid at tila nagmamanman sa kanyang kilos. Dahil sa pangyayaring yun, agad siyang inilipat sa secured housing. Hindi na siya pinayagang maglakad mag-isa. 2 sundalo ang palaging nakatalaga para sa kanyang seguridad. Kahit natatakot, hindi siya umatras sa laban. Sa halip, nagsumiti siya ng karagdagang report tungkol sa pagbabanta at panunuhol. Kalakip ang mga screenshot ng text messages at call logs. Ginamit ito bilang karagdagang ebidensya laban sa dating general. Hunyo 2022, nagsimula ang paglilitis sa loob ng Fort Bonifacio. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng tribunal. Naupo si Corporal Miro Alvarez sa dulong bahagi ng silid kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang dulo, si Major General Adriano Ibanez. Tahimik ito, walang ekspresyon, ngunit halatang apektado sa pangyayari. Tinalakay dito ang naging paglabag ni Ibanez sa ilalim ng Articles of War 96 and 97 concerning conduct unbecoming of an officer and conduct prejudicial to military discipline. Hindi ito pangkaraniwang kaso. Bihira ang ganitong klaseng paglilitis kung saan sangkot ang isang mataas na opisyal ng Air Force. Inilatag sa panel ang mga ebidensya ng reklamo, kasamang mga salaysay ng mga naging biktima at saksi. Ipinahayag din ang pagtatangka ni Ibanez na suhulan si Alvarez upang hindi matuloy ang reklamo. Oktubre 2022. Matapos ang mahabang proseso ng pagsusuri sa mga ebidensya, mga pahayag at ulat, ipinahayag ng tribunal ang hatol. Napatunayan ang paglabag ni Major General Ibanez sa mga katungkulan ng isang respetadong leader at miyembro ng AFP. Dahil dito, pinatawan siya ng dishonorable discharge mula sa serbisyo at ikinulong sa military detention facility. Habang hinihintay ang paglilipat sa civilian court para sa formal na pagdinig at pagsasampa ng kasong kriminal. Sa rekomendasyon ng AFP Legal Service, inihabla ang mga kaso ng pang-aabuso,
grave coercion at bribery kay Ibanez. Noon din ay agad na dininig ang kaso nito sa Regional Trial Court ng Batangas. Isa-isang ipinresenta sa harap ng hukuman ang mga ebidensya laban kay Ibanez. Iniharap ang mga sinumpaang salaysay ni Miro ng isang dating aide at technician na lumantad matapos mabuksan ang reklamo. Magkakapareho ng pahayag, iisang paraan, iisang lokasyon, iisang taktika. Isinumite rin ang medical report ni Miro na nagsaad ng malinaw na indikasyon ng trauma sa nangyari. Kabilang din sa mga ebidensya ang mga call logs at mga text messages na malinaw na nagpapakita ng panunuhol at pagbabanta. Na-trace ang mga ito at nalaman na mismong si Ibanez ang nagpadala sa pag-asang babaliktarin ng mga biktima ang kanilang sinumpaang salaysay. Enero 2023. Makalipas ang isang taon mula nang mangyari ang insidente, binasa ng Regional Trial Court ng Batangas ang final sentencing kay Major General Adriano Ibanez. Siya ay hinatulan ng 18 taong pagkakakulong sa ilalim ng multiple counts ng pang-aabuso alinsunod sa Revised Penal Code at Republic Act 8353. Isinunod ang 8 taon para sa grave coercion, 5 taon para sa attempted bribery, pinagsama ang hatol at may cumulative sentence na 31 taon ng pagkakakulong na kanyang pagsisilbihan sa isang medium security correctional facility. Dahil sa kahihiyan, iniwan siya ng kanyang asawa. Nag-file ito ng annulment sa premise na hindi nito alam ang lihim na katauhan ni Ibanez nang sila ay ikinasal. Matapos katigan ng korte ang kanyang request for annulment, lumipat ito sa Amerika kasama ang kanyang 3 anak. Samantala si Miro at iba pang biktima ay patuloy na sumasailalim sa psychological support program ng AFP. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti siyang nakabalik sa normal na pamumuhay. Ipinagpatuloy niya ang serbisyo bilang logistics analyst sa isang panibagong destinasyon sa Visayas. Doon siya nagsimulang muli. Sa huling panayam sa kanya ng isang military counselor, nabanggit niya na hindi niya makakalimutan ang yugtong ito ng kanyang buhay, ngunit pipilitin niyang maging mabuting sundalo at hinihikayat ang iba pang may kaparehong karanasan na huwag matakot na magsalita. Ang kasong ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ng ilan ang kanilang kapangyarihan para mang-abuso ng mga inosente o ng mga taong mas mahina. Ngunit ito rin ay patunay na walang sino man ang mas makapangyarihan kaysa sa batas. Marami mang nakakalusot dahil sa impluwensya, ngunit marami ring napaparusahan at kung hindi man sila maparusahan sa batas ng tao, hindi naman nila matatakasan ang batas ng Diyos pagdating ng takdang panahon.